nang kinasuhan nila si Pastor Kibuloy, tayo'y mananahimik nila. Hindi nila alam, dahil kinasuhan nila si Pastor Kibuloy, hindi na siya po pwedeng mapadala sa Amerika. God is good! 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 Akala nila ang pagpapakaso kay pastor ay katapusan na. Hindi nila alam, yan ang milagrong inaantay natin! Dahil lahat ng paratang mapapasinungalingan sa hukuman, hindi ni Ontiveros. Korte ang hukuman, hindi Senado. 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 Kanina lamang, yang mga congressman na yan, bumoto para tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Akala nila, masusupin nila ang SMNI. Akala nila, magpapasupil ang mga SMNI. Mga buwang, hindi nila alam, dalawang kamara ang Kongreso ng Pilipinas, baliwala ang ginawa nilang boto kanina. Tuloy pa rin ang SMNI. SMNI! 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 At bakit nga ba sila natatakot sa SMNI? Bakit nila pilit na sinusupil ang SMNI? Ang kasagutan, kasi ang SMNI tinataguyod ang katotohanan! At ang mga naghaharing uri, takot sa katotohanan! Pero tayo ngayon dito, pagpapatuloy ang pakikibata para sa katotohanan. Ang sabi nila, pang-8 araw na yan, wala nang lakas yung mga yan, hindi nasisipot sa liwasang Bonifacio. Hindi kami pagod! 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 Ang sabi nila, pang-8 araw na yan, wala na silang lakas para magmarcha! Ang sabi nila, pang-8 araw na yan, wala nang lakas para sumugod! Lalaban kami! 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 Ang sabi nila, kakaunti lang yang mga yan. Iisang simbahan lang yan. Hindi nila alam, narito ang buong sambayanang Pilipino. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. 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 At ang sabi nila, yang Rodrigo Roa Duterte, laos na yan. Ang sabi nila, yang Inday Sara Duterte,
tapos na yan! Pero sabihin nyo sa buong bayan, mahal nyo pa ba si Rodrigo Roa Duterte? Duterte! 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 Nung minsan, tayo'y nabudol. Tayo'y tumulong sa isang tao na akalain natin ay lilinisin ang kanyang pangalan. Sa katunayan, ang SMNI ang tanging sumuporta sa kanya. Pero dahil tumalikod siya sa kanyang pangako, sino ang dapat umupo sa Malacanang? Inday Sara Duterte! 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 Pero napakaaga pa lamang, gusto na nilang mabura ang Inday Sara Duterte. Ang tanong ko, papayag ba kayo? Iparinig nyo, sino pa rin ang susunod na presidente? Inday Sara Duterte! 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 Ang sabi nila, problema yang mag-amang yan sa kagustuhan natin magpasasa sa kapangyarihan. Pues, ang sabi nila, ipakulong sa Dahig, Netherlands. Papayag pa kayo! Di kami papayag! 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 Papayag ba kayong ipakulong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte? Di kami papayag! 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 At papayag ba kayong ipakulong si Inday Sara Duterte? Di kami papayag! 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 Ang sabi nila, lahat nabibili sa kwarta, pati ang pagiging presidente. Boboto ba kayo sa Tambalos-los? Tambalos los ibagsa! 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 At dahil tarito dahil ngayon ang sangdamokal ng sambayan ng Pilipino, iisa lang ang sigaw natin at yan ay ibalik ang demokrasya! Ibalik ang karapatan ng malayang pananalita! Ibalik! Protektahan ang Rodrigo Roa Duterte! Protektahan! Protektahan si VP Inday Sara Duterte! 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 Ang sabi nila, gabi na. Gutom na yung mga yan. Hindi na mag-aantay kay Rodrigo Roa Duterte! Mag-aantay ba kayo? Mahal niyo pa ba si Digong? Mahal niyo ba si Inday Sara Duterte? Oo!
si Tambaluslos! Hindi! Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo po ay naninindigan para sa bayan. Kung wala po kayo, wala na po siguro talagang demokrasya. Ang mensahe natin, hindi kami mapapasupil! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama... Siguro, pahinga naman tayo sa mga talumpati. Kakantahan ko muna kayo. Kakantahin ko yung paborito ni Presidente Duterte. Ano ba ang paborito niya? Ikaw. Ikaw. Para sa inyong lahat. Thank you so much. Sabi nila, ito raw ang huling araw sa liwasang Bonifacio ng pagtitipon na ito. Huling araw lamang yan sa 7 araw na naririto tayo. Sapagkat dito magsisimula ang pagtitipon ng mga kababayan natin sa bawat sulok ng daigdig. We will go to the 4 corners of the archipelago. The creeping discontent will spread to all corners of this country. Ang mga tao ay magkakaisa, lalakad sa kalsada, tutuloy sa mga lugar dito sa buong Pilipinas upang ipagsigawan, tama na! Tama na ang pang-aapi, tama na ang paninikil, tama na ang panggigipit. Kinakailangan magkaroon ng tunay na demokrasya dito sa ating bansa. Ang mga halal ng mga taong nakaupo ngayon, akala siguro nila ay panghabang panahon na sila. Tandaan ninyo, pansamantala lamang ang inyong pananatili sa kapangyarihan. Darating ang panahon, ang taong bayan na nagluklok sa inyo ay isang tatanggal sa inyo pag hindi kayo huminto. Hindi ko yata marinig yung mga silbato nyo. Sino? Itaas ang kamay ng mga galing sa Davao. Yung galing sa Laguna. Galing sa Batangas. Galing sa iba't ibang lugar. Sa totoo lang, nung unang araw natin dito, ang crowd, ang tao, hanggang dito sa likuran ko lamang. Eh ngayon, umaabot na, nandun, sa hagdanan ng Manila, post office, at paritun sa kabila. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ang panawagan para magkaroon ng hustisya si Pastor Kibuloy ay tinatanggap ng sambayanan at nakikiisa si Pastor.
Nakita niyo naman, si Inday Sara, kahit na maraming trabaho, hindi nangami na pumunta rito upang makisa sa ating lahat. Sino ang susunod na presidente ng bansa? Oh, may tatanong ako sa inyo. Dapat alam niyo yung sagot, ha? Yung unang tanong ko, yun din ang isasagot nyo, yung apelyido. Kasi, sino ang papalit kay Inday Sara bilang Vice Presidente sa 2028? Teka muna, sinong Duterte yan? Sino? Si Digong Huya. Nung nakaraang halalan, nilunsad ko yung Duterte. Ang taas ng rating sa survey, di ba? Kaya lang, madilikadesa masyado yung mag-ama. Kaya ayaw nila. Pero ngayon, na-realize nila, nakita nila ang mga tinamaan ng magagaling pagkatapos tayong tumulong sa kanila. Pagkatapos na binigay natin ang ating panahon, ang ating lakas upang sila iluklok sa kapangyarihan, nakalimutan hindi lamang tayo, nakalimutan na ang bayan! Sa 2028, malakas pa si Mayor Digong. Kaya, ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang mag-ama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng bansa. At ito po ay upang maipagpatuloy na ang sinimulan ni Presidente Duterte. Ano ba sinimulan niya? Sinira niya ang sindikato ng mga droga. Tinanggal niya ang mga tiwaling opisyal kasama na ang mga miyembro ng kabinete na nabahira ng korupsyon. Tinakot niya ang mga kriminal, kaya mga tao'y nakakalakad ng walang pagkatakot sa kalsada.
ang mga magsasaka ay binigyan niya ng lupa. Ang mga walang bahay, binigyan niya ng mga housing units. Ang mga OFWs during the pandemic, anong ginawa niya? Wala na, Bayad. tama lang. Upang makarating dito sa Pilipinas, pinagamot, sinalubong, pinatira sa hotel, dinala sa mga probinsya, at nung matapos sa pandemic, ibinalik. At ngayon ay bumalik na sila. Ganyan ang presidente, may malasakit. Sinulong niya rin ang nakamamangha, nakalulula na mga infrastruktura sa ating bansa. At ngayon tayong lahat ay nakikinabang sa mga kalye, sa mga expressway, sa mga skyway, at lahat ng mga infrastruktura na matagal nang napabayaan ng ilang gobyerno. Yan ang itutuloy ng Duterte sa 2028. Duterte! 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 Sa aking pagtatapos, uulitin ko ang palagi kong paalala sa mga may kapangyarihan. Huwag niyong subukan ang mga Diyos ng tadhana. Do not tempt the gods of destiny, because vengeance will come to your doors pag hindi kayo nagbago. At gaya ng sinabi ko ng isang araw, ito ang simula ng pangwawakas, ng kalupitan, ng kawalangian, ng katiwalian ng mga opisyales ng gobyerno. Kaya pag-alis po natin ngayong gabi, pagbalik nyo sa inyong mga bahay, sa inyong mga pamilya, sabihin nyo sa kanila, eto na ang panahon, huwag tayong manahimik, sumama kayo sa bawat panawagan ng pagtitipon, ng pagkakaisa, sa bawat panawagan ng katarungan para kay Pastor Kibuloy, sa bawat panawagan. Sa bawat panawagan na tayo'y magtipon kahit saang lugar, tayo po'y tumugon, pumunta po tayo rito. Pura tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, ang ating mga puso ay magkakayak sapagkat pag ang mga tao ay nagkakaisa, naroon ang pagmamahalan at pag may pagmamahalan, namamahay ang Diyos sa ating mga puso. Malapit na hong dumating si Pangulong Duterte. Umalis siya sa Davao ng alas 5:30. Mga 2 oras, may traffic pa. Siguro, mga alas 8, nandito na yon.
sabi niya nung isang araw, bakit siya tumutulong kay pastor? Sapagkat sabi niya, ako ay marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi niya sinabi, wala siyang sinabi na hindi kagaya ng iba. Subalit, maliwanag, kung ialin tulad mo sa ibang mga tinulungan ni pastor, ay nagpakita talaga ng kawalan ng utang na loob pagkatapos ng tulungan. Salamat nga pala sa mga kapulisan. Nakikita nyo, pinaikutan tayo at sinisecure ang lugar natin. At hayaan yung papurihan ko ang lahat ng mga tao rito. Sapagkat gaya ng unang sinabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng mga rally, ng mga nakaraan, ng isang disiplinado, organisado na ralista. Maraming salamat. Kung ipapanatili natin ang matahimik na rally, kung ipapanatili natin ang ating pagsigaw sa mga irregularidad, ilegalidad ng mga opisyalis sa gobyerno, sana ay magising na sila. Kung hindi, pag hindi sila nagising, tuluyan silang matutulog at ibabaon sa lupa. Inday Sara. Kahit anong manhid ng mga may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno at kahit anong taas ng kanilang paghahari-harian sa paghawak ng kapangyarihan, kung ganito ang pagdagundong ng sigaw ng sambayanang Pilipino, tsak, nayayanigit sila ng ganitong pagtitipon. Yes! Bayan, bayan, bayan ko, Bayan, bayan, bayan ko, di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban ko. Sa mga ganid at sakim na politiko. Ganid at sakim na politiko. Labanan mo, itakwil mo. Mas malakas. Labanan mo, itakwil mo. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Sa mga ganid at sakim na politiko. Mga garit at sakim na politiko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Tatlong mayor na punto kung bakit sa loob ng 9 na araw, hindi po 7 araw, 9 na araw na tiniis nating lahat, March 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 days. Hindi ko naranasan sa 21 taon ko sa CPP, NPA, NDF. Hindi ko kinaya ang ganyang tuloy-tuloy, sustinito at napakalakas na mga sigaw ng protesta. Tumatagundong, yumayanig, ang tao, ang bayan, hindi magagabi. 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 Una, nandito tayo para igiit ang katarungan, panglipunan, kabuhayan at hustisya sa paggalang
sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino at sino man ang nakakarinig sa gabing ito, sa huling gabi, sa unang yugto ng hakbang ng sambayanang Pilipino para baguhin ang nabubulok na uri ng pamumuno sa pamahalaan. Ang unang dahilan dito is no longer about Pastor Apollo Kibuloy anymore. This is no longer about just SMNI. This is no longer about ka Eric, Lorin Badoy, o ang mga tagapamahayag ng SMNI. This is now about our country and our people. Laban kasama ang bayan! 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 Ito ang unang pagkukulang at pagpapabaya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hinayaan niyang labagin ang katarungan ng mga at karapatan ng mamamayan. Sapagkat kaninang hapon, nasaksiyan ko sa loob mismo ng Kangaroo Committee ni Tambaluslos sa House Committee Kangaroo Legal Franchises kung paano hinostage ng 3 komunistang mga dati kong kasama ang buong Kongreso para gamitin ang instrumento at poder ng gobyerno upang supilin ang isang malaya at independyente na uri ng media organization na mayroong batas na nagpapaintulot na ito'y mag-operate hanggang 2044. Ito ay walang pakundangang nilabag sa loob ng Kongreso. Kasabwat dyan si Speaker Martin Romualdez at pinabayaan lamang yan ni Bongbong Marcos. Yan ang ibig sabihin natin ng ito ay una sa lahat usapin ng katarungan at hustisya. Pangalawa, ito ay usapin ng mabuting pamumuno at mabuting pamahalaan. Sa gitna ng katotohanan na ang ating mga presyo ng bilihin at ang ating mga problemang pang-ekonomiya ay sumisirit lagpas sa kakayanan ng ordinaryong mamamayan. 15-year high ang presyo ng bigas. Hindi natin naranasan yan. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang pinakamahal na bigas, 42 pesos. Ngayon, ang bigas umaabot ng halos 70 pesos o mahigit pa ang bawat kilo. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! 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 Kabuhayan, karapatan, katarungan at hustisya. Yan ang mga dahilan kung bakit dumadagundong sa buong Pilipinas at sa maraming panig ng daigdig ang boses ng pagtutol at pagtindig ng sambayanang Pilipino. Pangatlo at panghuli, bakit tayo nagtiis, nagsakripisyo sa liwasang Bonifacio? Sapagkat ito ay sentro ng usapin ng digmaan na tinututulan natin at ang pag-iit ng tama at totoong balangkas ng kapayapaan para sa pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Kapayapaan ay hindi digmaan. Kapayapaan, hindi digmaan. Kapayapaan, hindi digmaan. Kapayapaan, hindi digmaan. Ang pagsarado ni Pangulong Bongbong Marcos ng dialogo at matinong makikipag-usap sa China
at ang kanyang paninikluhod at pagsunod sa digmaan na patakaran ng Estados Unidos naglalagay sa buong bansa at buong mamamayan sa napakadelikadong kalagayan ng hindi kailangang paglunsad ng digmaan sa ating bayan at gagamitin tayo ng Amerika bilang base militar nila. Hindi tayo papayag dyan. Duterte! 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 Ating sinasalubong ang totoong ama ng bansang Pilipinas, si Tatay Digong Rodrigo Duterte. Duterte! 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 Maraming salamat po sa inyo. May mga kasama ako dito. Ngayon lang rin dumating. Si Ipe, Senator Bongo, Senator Bato, si Sal, si Fred, nakita ka naman niya? Fred, Vid, tapos si Roque. Ano kayo bigyan? Para naman na masayahan kayo at masayan siya. At may maikwento lang niya, may maikwento niya sa pamilya niya pag uwi niya. 10 to 15 minutes. Senator Bato. Kumustahan mo lang sila. Maayong gabi, tanatong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, andito kami ngayon, Senator Bongo, at yung ating mga kasamahan lahat andito, dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya,
Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parinti ko mga Ilonggo, Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa dahil kami po'y naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang rin kayo nakita nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, babadtos lang ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabotin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children.
At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung nagpapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputang ina ito. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tagagawa ng mga stamps natin. Hoy! Nga kayo. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy,
of later years, nung bago na, ito mga pulis na gago, lahat ng mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, daguhoy. Kung bakit ito gipangalan daguhoy ang mga animal na kriminal na paano na si daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sabi doon? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man, sir. O sino? Pero isda man, sir. Sino? Si Lapu-Lapu, sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay kang Wedge. Bukas pag walang istampa yung kaya ngayon nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. Kaya sinabi ko sa mga pulis pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko bakit nakaugulian nila yan. Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain, ha? Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat na, Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, kawala-walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na, everything goes. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila?
pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung constitution na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Because yang constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang tsa-tsa, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pusang doon. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binitawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War, natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, lamang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino,
ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina. Ayun, hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Kaya ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Sabi ko. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. Philippines. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila, ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Purnada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, well, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga, at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede niyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan niyo muna. Pag-iusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya mag-demonstration ba tayo? Dito na muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, napasok ang Malacanang, marami ang nasira.
hindi man kanila yon sa Malacanang, atin jud sa Pilipino. Ano ba ano sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, pwersa lang ang jockey nila, pati pante. Yang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na na-assign sa akin, nawala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Hindi talaga. Pagdalang itong si... Alam mo, si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan. Wala nang Marcos ano? Mahal ko kayong lahat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, itong samahan na ito, walang iwanan nito. Ako po, katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta, unang-una, ni Pastor Kibuloy.
Hindi po dahil sa pogi ako, ha? Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan. Kaya po, mga mahal kong kababayan, hinihingi ko po na sana wag natin iwan si Pastor. Maraming salamat po. Mabuhay.